magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ay tumayo at tayo ay simula na sa ating gawain. October 1 na po, malapit na talaga ang matapos ang taon. So, wala lang. Patuloy natin ibigay yung best natin hanggang sa matapos ang taon. Tayo lang naman siguro, hanap tayo ng partner kasi kakantay na pang-partners talaga. Yan. Sige, pakita na natin yung lyrics. Papaguhin natin yan, gawin natin mahal na mahal kita sa Panginoon. Alright. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may ita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Pwede nyo maikalat yung pagmamahal na yan at mag-change partner. Yan. Sakto naman yung mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan ay di tayo magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal
salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa amin. Ay, thank you. Ay, 48 na. Dalawang taon na golden. Parang buhok ko lang golden. Nagpapasalamat ako sa Lord sa pag-iingat niya sa amin nung nasa Cebu kami for 5 days. Nawala na yung takot ko sa aeroplano. Nasanay na dapat yun. Salamat sa Lord kasi sa pag-iingat niya sa amin, lalo na sa mga anak ko. Kasi dalawa lang po silang naiwan sa bahay. So, thankful ako sa Panginoon, lalo na pagpapasok si Zoe. So, andun talaga yung prayer namin na samahan siya ng mga anghel sa pagpasok niya kasi nga 5 a.m. siya umaalis sa bahay. At salamat din sa kagalingan ko kasi nag-allergy po ako dun sa sunscreen na ginamit ko. Yung po, kaya glory to God sa lahat ng mga natanggap namin blessing. Sabi ko nga, kung yung experience sa Cebu, talaga sabi nga ni God, best day ever. Talagang the best kasi nakaka-amaze yung creation talaga ni Lord. Every time na makikita natin yung ginagawa niya, talagang convinced tayo na He is very creative talaga sa lahat ng ginawa niya. Amen. Kaya glory to God. Amen. Yun, no? Happy birthday. Birthday din? Parang hindi ako makano pag hindi ko na-share. Kasi nung sa opisina namin, lagi kong pray na Lord, naka-step ako sa pakulang step ako. Tapos once na yung, kasi yung kapatid niya Ate Helen, maaga siya lagi kami dalawa. Ang lagi namin conversation, marites eh. Lalaki, mas marites pa sa babayan eh. Tapos one time na nag-out siya, yung pinanood ako parang sa YouTube ng mga Sodom at Gomorrah na kaya doon. Nagkaroon ako ng chance na salamat sa Lord, sabi ko. Lord, salamat sa chance na ito na binigay mo sa akin. Nag-pray ako sa isip ko lang, sa alaban nag-uusap kami. Sabi ko, sige, pag itutuloy natin ito, usap-usap tayo. Tutuwa lang tayo, wala tayong ibang Huwag tayo mag-marites, sabi ko. Binigay ko yung word na John 16 sa Romans 6:23 na lahat ng tao magkasama. Hindi tayo, sabi ko sa kanya, hindi tayo liligtas ng Lord sa kabutihan natin. Kailangan natin sumuko sa kanya, tanggapin natin. Kaya, sige, sabi ko, okay yan. Salamat sa pagkakataon. Amen. Ano po? Mas, dating si Ate Wala ko. Salamat sa Panginoon sa, yun nga, gaya sinabi natin sa pag-iingat, sa fellowship, na alam ko na nakapag-minister tayo. Kasama namin si Yana eh. Basta sa kwarto, pumipilas ang Lord. Sabi ko nga, hindi lang siya best school, best fellowship. Yun nga, dahil yun nga, kasama namin yung kaibigan. Ngayon lang yata tayo naglabuti. Kaya thankful ako sa Panginoon kasi maraming ganap doon. Isa na doon. Yung pinaka-kinakatakutan ko. Talagang taon ko na siyang kinakatakutan. Kasi hindi naman lingid sa naman yun. Ako nakakahiya, nakaano tayo. Naka-fixed bridge ako. For 10 years lang yan. 25 years na yung bridge ko. So, alam niyo, sa panaginip ko talagang parang bangungot nga pag sa panaginip ko natatanggal siya. Kasi di ba, ang mahal talaga niya. Tapos, yun na nga yung pinaka-kinakatakutan ko, birthday na ating yung pagkatapos na yung mag-video makakaramdam ako, sabi ko, bakit parang may hasip na pagkain, pero nag-diet ako nun kasi may nangyari din, hindi ako nakatulog dahil nag-gallstone attack na naman ako. Hindi naman ako lumantak, pero kumain kasi ako french fries, saka malaki yung chicken ng McDo dun eh. Oo nga, chicken doon. Kaya nung gabi, hindi talaga ako nakatulog, noong 23, nakita nila ako na gusto ko naman magpa-ER nun, pero syempre, hindi na magbiro, mamaya bigla ako magperahan, nainom pa ako doon. Ayun, pero yun, nag-pray na lang ako, saka sabi ko na, sorry kasi kumain na naman ako ng french fries pa. So yun, wala akong tulog, tapos kinabukasan, so hindi naman ako namantak talaga. Pero grabe, kala ko may pumasok na,
Doon sa, nakatulog naman ako anong birthday natin yun. Pag-isip ko ng umaga, doon siya, nararamdaman ko, sabi ko, tingin lang parang ano, yun na nga, wala na siya. Tapos, inisip ko si Erin, sabi ko, Erin, look, sabi niya, takot na takot si Erin. Tapos, mga ilang minuto na himasmasan siya, nandun kami sa kwarto. Sabi niya, Mama, you're lucky. Sabi ko, why? The tooth fairy is gonna come. Sagot naman si Gab-Gab, she's the real tooth fairy, my mom. Tapos hindi na siya makakabit kasi nga nawala na yung pinagkakapitan niya. Sa nag-offer ang best friend. Sabi niya, para saan bang naging dentist ang best friend? 20 years to pay. Kaya, thank you in advance. Pero syempre, ayaw naman natin umabot ng 20 years kasi mamumuhunan siya eh. So, thank you in advance dun sa Tooth Fairy na best friend. Kaya po, salamat sa Panginoon sa mga taong ginamit niya. Kahit ang OOTD ko doon ay sponsored. Glory to God. Salamat lang po sa kalakasan na binibigay ng Lord. Nagsabay-sabay. Nasira yung washing, nasira yung laptop. Tapos yung cellphone ni Micah. Sabi ko, Lord, wag naman sabay-sabay. Tapos may mga nag-aalok na. Pero sabi ko, hindi, atayin ko lang yung pyesa na in-order ko sa Shopee. Tapos yung laban-laba ka ng mano-mano. Talagang masakit una talaga. Yung unang mano-mano sobra kasi maiiyak ka talaga sa sakit. Pero kagabi, sa pangalawang time, nakapaglaba pa ako hanggang 11. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan kasi iisipin mo pa lang, mula umaga, nasa Cavite na kami, magtatagin pa kami. At salamat sa Lord na yun, na wala yung sakit, na nakarating kami dahil masakit po talaga sa katawan. Saka yung pabalik-balik ka sa school sa Manila Science. So, doon sa grace ng Lord na sabi ko, hindi ko magagawa ko, Lord, kung wala yung kalakasan sa aming buhay. Tapos asikaso pa sa bahay. So, sa Lord, ang lahat ng kapurihan na patuloy tayo ini-empower. So, purihin po ang Diyos sa buhay ng mga patotoo ng pagpipilihan ng Lord. At meron pong Tooth Fairy ang BFDC sa Makati Mednala, Pampanga. Gusto doon. At least, di ba? Sama ako doon dahil ako ibubunutan naman by Friday. Kaya kailangan ko din po ng mag-ingat sa aking kinakain dahil bago ako mabunutan ay kailangan ko ng nasa normal yung aking blood sugar, maging yung sa aking heart dahil may tutok na lidocaine. So, yung mga ganong klase ko. Kaya, isang biyaya ng Panginoon at mahilig kong magbigay ng discount doon yung anak niya. Lalo na sa mga teacher. So, biyaya po ng Panginoon ay yung dentista nila Dilin, pinag-practicean sila yung nagiging interns. Hanggang ngayon naman po ay talagang nakita natin yung biyaya ng Panginoon sa kanilang buhay. At andito na po yung mga bagong lipat sa tansa. Sa isang biyaya ng Panginoon, na mag-asawang Bakulog, saka sa pamilya ko ni Daniel. So, isang biyaya ng Panginoon na andon yung kanila pong kalakasan at pagpapala na nakamtan sa inyong mga buhay. At makita po natin ang patuloy na pagkilos ng Panginoon sa anuman pong ating pinagdaraanan. Lalo na ngayong linggo ito, parang dami ng mga pinagdaanan. Okay, so sabi po ni Graham Badra, Graham, talagang dyan po galing. So, pakibasa niyo po. If Christianity is valid, why is there so much evil in the world? To this, the famous scripture replied, with so much so, why are there
So makita po natin na sabi nga sino rito naliligo na hindi nagsasabon? No. So pwede ka na mapaligo na hindi ka nagsasabon. Lalo na pag wala sabon. Okay. Nagkaroon na lang. O hindi tubig. Okay. Tubig na lang, tubig. Pero wala pong naliligo sa atin na hindi po nagsasabon, di ba? Dahil yun na, lalo na pagka meron yung gusto ay yung madulas na sabon o yung mabulang sabon, yung hindi masyadong mabula dahil mahirap banlawan. At yun pong ewan ko kung anong mga klaseng sabon pa yung ginagamit yun. Whitening. Vitamin soap. Okay, so para may specific na parte sa katawan na ginagamit yung whitening soap. Okay? Pero biyaya po ng Panginoon na sabi nga tayo po ay dilinis na ng Panginoon at makita natin yung patotoo kanina ni Kuya Eyong na laging nagbibigay ang Panginoon ng chance na ibahagi ang kanyang salita. Lalo na, sabi nga niya, yung napanood nila sa YouTube ay yung Sodom and Gomorrah sa Genesis 19. Kaya mo na ipasok yun. Bakit nagkaganon? At kahapon po ay napakinggan ko yun na sabi nga biro mo si Lot na wala sa sariling pag-iisip na inalok pa yung kanya bilang tatay. Iaalok mo ba yung anak mong babae para sipingan ng actually mga bakla yun. Sa Genesis 19. Kasi nakita yung mga anghel na bisita ni Lot, yun ang gustong sipingan. Pinapalabas. Gusto magkaroon ng pagkakataon para sipingan. So, bilang matagal ka nang napapunta dun sa lugar na yun, nakatira sa lugar na yun, nakaupo ka lang, kahapon po, yung i-share sa SCB ko, nakapanood kayo. Yung sistema ng lugar na yun, nakuha na niya, na wala na siya sa tamang kaisipan. Common sense. Halimbawa si Daniel, bibigay mo ba si Nia para umalaki na nasisipilan ng mga badingski? Badingski. Okay. Masingersi. Pero si Lot, dahil mas pinahalaga niya yung bisita niya, yung anak naman niya, na virgin pa, ang gustong ibigay. So, dun po makikita yun sa Bible. At makikita natin na may mga pagkakataon na yun pong ating identity. Sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? Hindi na natin ma-identify. So, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, salamat po sa oras na to that as we share, Panginoon, patuloy kang mangusap, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. And thank you, Lord, sa seed of your word na aming tatanggapin, matanim po sa matabang lupa, at patuloy na magbunga ng righteousness na nagbumula sa iyo. Thank you, Father God, sa iyo pong pangungusap through your servants, sa iyo pong mga anak, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa oras po ito ay tingnan natin yung re-identify ourselves. Ang tanong ko po, kilala niyo ba yung sarili niyo? Nung sa ano po ni Kuya Jumbo sa small group, kung kayo yung nakakasama, meron po siyang palaro doon na i-identify mo or ano yun? Ano ba yung pangalan doon? Yung acronym ng iyong pangalan. Ano yung paano mo i-identify? Di-describe ang iyong sarili. Ngayon, sa atin naman po, ano po yung identity natin kay Kristo? Kilala niyo ba kung sino kayo kay Kristo? So, ang tanong po dyan, do you believe you are created for a purpose? At kung, sino po naniniwala dito na may purpose kayo? Amen. Okay. So, ang tanong, alam niyo na ba yung purpose na yun ng Lord? Okay. So, salamat po sa tatlong may alam. Pangalawa, do you believe you are significant or importante ka? Paano po natin tinitignan yung sarili natin na importante ka sa Panginoon, na binavalue ka ng Panginoon, anuman ang iyong pinagdaraanan,
ano man ang iyong mga pagkakamali or ano man ang iyong mga success sa buhay, binavalue ka ng Panginoon more than minsan sa binavalue natin ang ating sarili. I am preaching to myself kasi may mga pagkakataon ko, lalo na nag-iisa ako sa bahay. May mga pagkakataon talaga na tinitignan ko yung sarili ko. Lord, may nagagawa pa ba akong ayon sa iyong kalooban? O baka mamaya, hindi ko na ginagawa yung gusto mo na gawin ko. Kahit na sangkatutak na papel. Yung nandun sa aking harapan. At pangatlo, do you believe you have authority in Jesus? Sino pong naniniwala dito? Amen. Na kaya mo magpagaling sa may sakit? Amen. Sabi nga po yung pong healing the sick, kasama po yun sa kapangyarihan natin. At kaya nga meron ako chinag dito, pagalingin mo. Kasi minsan hindi natin ini-exercise yun, yung authority natin na yun. Hindi ko lang alam kung si Dorothy lang yung nag-exercise ng authority na yun na pag nakita ako nangingisay o nagsisisure, pinababayaan niya lang ako. Wala, hindi siya nag-worry. Tingnan lang niya kung okay yung blood sugar ko. Sabi niya, kasi mami, hindi ko rin naman alam kung paano kita ibababa. So, hindi naman niya ako kaya ibaba mula second floor para kung dadalhin man niya ako sa ospital. So, biyaya po ng Panginoon na payapa lang siya. Tutulog lang siya ulit pag nakita niya na nagkamalay ako. At pang-apat, do you believe you are blessed in Jesus? Kahit na anong pinagdadaanan nyo, may kakapusan, merong sobra-sobra, pero you are blessed. Pakisabi nyo nga, I am blessed. I am blessed. So, makita po natin na kilalanin natin kung sino tayo kay Kristo. 2 Corinthians 5:17, ano po ang sabi? Therefore, if anyone is in Christ, that is grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come, because spiritual awakening brings new life. So, makita po natin na kung nakikita natin na tayo ay bago ng nilalang at kay Kristo, pero natanong nyo na po ba, sino ba talaga ako? Who am I? Kilala nyo ba ang sarili nyo? O baka mas kilala pa kayo ng asawa nyo kaysa sa kilala nyo yung sarili nyo. Pero pag gano'n dito, yung parang hininga mo pa lang, alam na ng asawa mo na ikaw yun. Di ba may gano'n? Yung sasabihin mo pa lang, alam na ng asawa mo kung ano yung lalabas sa bibig mo. Yung kulo pa lang ng tiyan mo. Ako na-amaze sa gano'n na, Lord, bakit naman pati yung pagpulo ng tiyan? Di ba may tunog pa? Bakit may gano'n? At yung pagbuto, isang biyaya po ng Panginoon, pinabasa ako, ilang utot yung dapat gawin sa isang araw. Parang 10 to 17 o 10 to 37. Pag sumobra po, Sobrang baho na ng Panginoon. Yan. Parang ganun po. Sabi ko nga, Lord, na-amaze ako sa mga bagay na ganun. Even yung kung napapansin nyo, yung langaw na may tunog at yung langaw na wala. Yung may sound pag lumipad. Hindi, maliit. Kahit maliit, meron. Yung sa amin. Tahimik kasi sa inyo. Kaya nga sa Kaya hindi na rin. Kaya pag may pumasok na langaw, kasi merong maingay, tsaka merong tahimik. Gusto yung maingay. Pag yung maingay. So, Tulugan lang ka. yun langgam din. Meron wala namang, walang sound yung langgam. Pero makikita mo, yung kulay na pula at saka yung kulay na itim. Sabi ko, magkaiba din yung kaya sabi ko nga, amaze ako sa Panginoon sa mga nilikha niya, na minsan hindi natin masyadong pinapansin yun, di ba? Even yung ulap na nakikita natin, maganda yung ulap sa Lancaster kaysa dito. Yan, mga ganong klase ba? Hindi, kasi mas tanaw dun eh. Dito marami. So, yung mga ganong klase ba na everyday na makikita natin, maa-amaze tayo sa ating Diyos.
Ngayon, sabi nga dito, who am I? Kilala mo ba yung sarili mo? How well do you know yourself? Okay? So, unang-una, I am a sinner, former. So, yan po ang lagay natin lahat. Former sinner and a former sick person in need of salvation and God's healing touch in my body, soul, and spirit. So, hindi lang mo yung physical na katawan natin ang nangangailangan ng kagalingan. But even yung ating pong kaluluwa at yung ating espiritu na dating patay sa harapan ng Panginoon. Nung hindi pa ho tayo nakakakilala sa Lord, patay ang ating espiritu. Buhay tayo, may kaluluwa tayo, pero patay tayo sa harapan ng Panginoon. At nung makilala po natin yan, sabi nga po na lahat tayo nagkasala. Walang tao na hindi nagkasala. Sinapo po ng palang ng nanay na andun na yung kasalanan naman natin. Pero salamat sa Panginoon na tayo ay naniwala at patuloy na tinanggap. So, sabi nga po paano nyo magagamot ang isang may sakit na tao? Okay. Diagnose mo yung doktor. Pero unang-una nun, i-admit mo muna na may sakit ka, may nararamdaman ka. Hanggat hindi ina-admit ng isang tao na may nararamdaman siya, hindi yan magpapagamot, hindi yan magpapakita sa doktor. At worse ay yung may mga sariling paggagamot. Wala namang problema doon. Yun ay kung tama yung paggagamot na ginagawa mo. Baka tulad yung sabi ko nga, yung diabetic na talagang makita ko yung sugat niya nilagyan pa ng lulyang dilaw. Lalong nakakasunog yun. Tapos nung tinesting ko yung blood sugar, 500, high. Talagang mas mataas pa. At yun ay naggamot siya, dahil yun daw binigay na gamot sa kanya ng doktor ay nahilo siya, yung anti-tetanus. So sabi ko, di sana binalik niya sa doktor at sinabi niya gano'n ang pangyayari. Kasi minsan, pag may mga binigay pong gamot ng doktor, huwag kayong bibili agad na marami. Testingin niyo muna sa katawan niyo kung allergic or kung gamay niyo ba. Kung hindi naman papalitan ng doktor yan, ng makakasundo niyo. Okay? So, dito po sa 2 Kings, sa mga may sakit, nagkaroon ng karamdaman. Okay. So, nung panahon yun ay nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. At nung nagkasakit po siya, ay sabi nga po humingi siya ng tulong. Sabi nga ng malubha siya, dinalaw siya ng propetang Isaiah. So hindi po doktor ang dumalaw sa kanya, kundi yung pong propeta, si Isaiah na anak ni Amos, at sinabi sa kanya, so sinabi ko sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Kung ikaw kaya ngayon din, sabihan ng Lord, iayos mo na si Nico. Malapit ka ng mamatay. Anong sabi, tapos hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Okay? So, nung malaman niyo ni Haring Ezekias, makita po natin, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. So, kahit dingding yung kaharap niya, pero kay Yahweh siya tumawag. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Hindi naman po sinasabing hindi alam ito ng Panginoon, pero ganun po yung kanyang panalangin. Napapakinggan niyo po ba yung panalangin niyo sa Panginoon? Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. Hindi na lang niya dinugtong na hindi ayon sa kagustuhan ko bilang hari. Kasi bilang hari, kaya niyang gawin kung ano yung gusto niya sa kanyang kaharian. Pero ang ginawa niya, at katulad sana, pinagpipray natin si Pangulong Bongbong Marcos, na yung kalooban ng Panginoon ang gawin niya sa bansa natin. Hindi yung pong pagtuligsa na hindi na bumaba ang presyo ng bigas. Lakas nyo kasi kumain. At buong kapaitan umiyak si Ezekias. Hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitnang bulwagan. So nakita po natin dito. Pagkarinig niya, nung pinapasabi ni Yahweh,
ay nanalangin siya agad. Hindi na nagantay ng panahon na bakit ako bakit gusto ni Yahweh na patayin ako or iayos ko yung kaharian at bakit hindi niya ako pagagalingin sa aking karamdaman. Hindi natin alam kung yung sakit niya. Pero sabi po dito, hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita, sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Okay. So makita po natin ang kaugnayan dito. Pag kayo nagpapagamot sa doktor, sundin niyo kung ilang araw niyo dapat ininom yung gamot. Dito, ang Lord mismo nagsabi kay Isaiah na 3 araw. Bakit hindi? Lord, ngayon na lang, pagalingin mo na ako ngayon. Ayan, may mga ganyan tayo eh. Okay? So meron pong, wala naman sinabing ininom dito. Walang ininom na gamot eh. Pero sabi, pagagalingin after 3 days. So, makita po natin yung sinasabi nga namin, sinishare namin kanina na mismo sa katawan natin, may natural way na nilagay na ang Panginoon para pagalingin natin yung ating sarili. Yun nga lang, ang tanong, sinusunod ba natin? At dito po sa 1 Peter 1:24, sabi dito ay sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan. Saan daw tayo mamamatay? Okay? At mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Tanong, tinatanggap pa ba natin ang kagalingan ng Panginoon sa ngayon? Amen. So, hindi lang yung physical o yung emotional na kagalingan, maging yung atin pong mental na kagalingan, intellectual, yan, nakakagalingan, kinakailangan po, at patuloy na yung pong pangungusap sa atin ng Panginoon. Naririnig pa po ba natin yung tinig ng Panginoon? Lahat po tayo dito na sumusunod at nagpapatuloy sa Panginoon, we have the Holy Spirit in us. Ang tanong, napapakinggan pa po ba natin? Pag inawat ka ng Lord, huwag kang aalis ngayon. Huwag kang pupunta dyan. Huwag mong kakausapin. Huwag mong kakausapin yan. Meron mga gano'n, di ba? Huwag mong kakausapin yan. Or pag may kausap ka, Lord, anong sasabihin ko? Lord, anong gagawin ko? Ganun po ba tayo ka-aware na kukonsulta natin o nagiging Holy Spirit, ano po ba masasabi mo dito? Ano yung sasabihin ko? Kaya nga hindi na ikaw yung mag-uusap eh. Uusap ka dahil ginagamit ka ng Panginoon. May pinapasabi katulad ng Isaiah. So bawat isa po sa atin, pwedeng mangusap ang Panginoon sa ibang tao sa pamamagitan natin. Bet nyo ba yun? Tanggap nyo ba yun? O nauuna yung takot nyo? Yung pangangatog nyo, panginginig nyo? Okay. So, sino pa tayo? Bukod sa dati tayong makasalanan. Dati lang dapat hindi na namumuhay at nagpapatuloy sa kasalanan. Kasi may mga Kristiyano po sinasabi Kristiyano sila, pero nagpapatuloy at namumuhay pa sa kasalanan. Hindi na binago yung kanilang lifestyle, hindi na binago yung kanilang thinking habit o yung kanilang mindset. Sa mga anak po na narito ngayon, darating po yung time kayo na mismo magiging accountable sa inyong sariling pananampalataya. Hanggang, Ate Jay, nagalanong edad ba yun? 12 sa bata, nagagabayan mo yung bata sa kanyang pananampalataya. Pag nag-teenager na yan, siya mismo ang tutuklas sa kanyang pananampalataya. Kaya napaka-importante po yung growing years ng bata na talagang hindi na natin dinadala sa church, kundi ikaw mismo yung nagtatanim ng mga values, principles na ayon doon sa edad ng bata. Baka naman doktrinahan nyo ng pang 15 anyos, 5 taon pa lang yun. So, talagang mag-a-adjust din kayo sa level nila. Pero darating po yung panahon na talagang tutuklasin ng mga bata yung kanilang pananampalataya
pananampalataya at makikita yon paano yung minomodel yung Diyos na kilala nyo. Kasi po, marami po nga, sabi ko nga sa buhay Kristiyano po, may mga pagkakataon na hindi kilala nung mga anak yung Diyos na pinananampalatayanan ng kanilang magulang. So, bakit nangyari yun? Hindi ko pa alam. Kasi hindi naman ako kasama nung lumaki sila. Pero sa akin, personal, ang nanay ko nun ay Katoliko, so, nakita ko gaano siya ka-devoto. Kasi po, yung mga may religion, ang tawag po doon ay mga devotee. Kasi devoto sila eh. Okay, devoto ni Maria, okay, ni Maria, devoto ni Nazareno, diba? Hindi na ano sa mga santo. At dati tayong ganon. Pero nakawala na po tayo doon dahil nakilala natin sino talaga ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. At siya po ay patuloy na nagpapahayag sa atin. Kaya nga yung kaya mong revelation kung sino ang Lord, kung siya ay healer, kung siya ay yung pagdating po sa resources, minsan hindi natin mapaniwalaan ng Panginoon na kayang ibigay yung resources. Hindi lang ang resources kasi hindi lang pera eh. Tao, yung mga idea, bagong idea, upgrading, updating ng mga hindi lang updating ng mga gadget, but even yung paggamit ng gadget. Diba? Diyan ako napapagalitan ni Bibi. Okay? So yung mga ganong klase na kailangan nating mag-update at kaya kang i-update ng Lord. Pinanampalatayanan na niya ako bilang nagbibigay ng kaligtasan. Pinanampalatayanan na niya yung buhay na walang hanggan na ibinigay ko sa Kanya. Pinanampalatayanan na niya na yung Kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At sana hindi mabura. Pwede bang mabura yun? O kasi tinignan niya tinignan niya kung hindi nakasulat yung pangalan, either hindi na isulat, at kaya nabura dahil hindi na nagpatuloy. Okay? So, hindi po one sake, always sake tayo. Hindi makita natin na paano mo makikilala ang Panginoon kung paano mo tinatanggap yung mga katotohanan kung sino siya sa buhay mo sa bawat mensaheng tinatanggap mo. So, masigit ka pa niya na i-reveal ang kanyang sarili sa iyo kung gaano mo po patuloy na tinatanggap ang kanyang katotohanan. Sabi nga, you will know the truth, and you shall know the truth, and the truth will set you free. Pero hindi lahat ng nakakarinig ng truth ay nasiset free. May mga ibang nakadapos pa din. Kaya mo na bang panampalatayanan sa halagang 1,000 ang Lord? Kasi mamaya mag-ano tayo, may savings na po tayo 10 piso a week para po doon sa Thanksgiving natin. Dahil sabi ko nga, try natin doon sa Kenny Rogers, dyan sa may Nyog ba yun? Sa Nyog, okay. Para po, ano naman tayo, sa December 8, ano lang, 80 pesos lang kapag 10 pesos. ay, hindi, ano yung sabi mo? 50 pala. 10 pesos a day, 50 pesos a week. Yun, yung pala yun. So, 50 pesos a day. 2 months na. 500 yung ating ano eh. So, pinaliit ko lang, 10 pesos a day pala, 50 pesos a week. Yung magiging savings. At sabi ko nga, sana maging kultura na natin to, na meron tayong iniipon para every time na may lakad po ang church, hindi na tayo mga ngarag pa kung saan kukuha ng pambayad. Dahil sabi nga po, may kasama ko po dito yung mga asawa ng mga elder. Ewan ko kung napakinggan na po ng elder. Sa church government, ministry, and finances. So, maging sa finances, sabi nga yung mga gastusin na labas doon sa operational expenses, kukunin po yun sa mga pledge. O yung pong mga property, maging yung mga transportation, although yung mission po natin ay patuloy natin itinatanim sa SCB, monthly po yun, at yearly ay tumataas. Pero maging kultura na po natin na sabi ko nga hindi naman po tayo charity institution,
Pero makita natin na kaya nating mag-ipon at yun po ay investment natin para sa ating sarili at hindi po magiging, sabi nga, yung feeling pabigat ba? Feeling burden ba sa iba? Kundi yung makita po natin na kaya nating mag-ipon. Sino dito nag-iipon na sa alkansya, 10 piso, hindi naman per day. Pero sabi ko nga, yung iniipunan kong alkansya, may pan 5 piso, may pan 10, may pan 20. At yung isa ay halo-halo na. Yun. Pero para po sa, ano yun, yung aking sa lote. Lote ng, ng church, hindi yung lote ko. Okay? So, pangalawa, sino po ba ako? O sino ka ba po? Sabi nga yung, I am justified. I am called or justified by the Lord and I respond rightly to His call. Sabi nga po ay hindi po kalooban ng Diyos na meron pong mapahamak. Di po ba? Nasobrahan ako. Yung sa 2 Peter 3:9. I am called by the Lord and I respond rightly to His call. Kung paano pong sinabi, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya po walang kalooban ng Panginoon na mapahamak o mapunta sa impyerno. Kaya lang, gagamitin niya tayo at tayo kaya tayo nandito kasi nag-respond tayo ng tama nung marinig natin yung mabuting balita. Mamaya, kung meron kayong small group, ikwento nyo, paano nyo ba nakilala ang Panginoon? Basta na, born again na ako agad. Pero paano nyo po nakilala? Kasi ako, inimbita lang eh. Yung mga minsan mga setback na inimbita lang, sabi nga inimbita mo, pero hindi mo nadala pa sa Panginoon. So, meron po nag-invite sa akin noon, sa isang fellowship na ganito, garahe din. Hindi na nasa garahe. Okay. So, sa garahe din, at wala siyang sinasabi, basta in-invite lang niya ako. At doon po, yung time ng 1986, talaga pong kasagsagan. Yung pong galaw ng Holy Spirit doon, inanggap ko ang Panginoon, umiiyak ako. At nung time na yon, sabi ko nga, iba yung galak na nararamdaman ko. Wala pa po akong alam sa word. Kasi katoliko ako eh. Choir ako sa katoliko. At talagang yung aking pagiging deboto noon. Isimba ng Miyerkules, pagka may mga nakikipag-participate sa gawain sa church. Pero nung time po, na narinig ko yung salita ng Diyos at kailangan ko ng kapatawaran, tinanggap ko po yun. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ang hirap minsan na ipaliwanag. Ano ba yung kaligtasan? Kaya nga kailangan makita sa buhay natin. Maipadama natin na mahal sila ng Panginoon. Yung simpleng alam mo lang na, pwede ba kitang ipag-pray? Ano bang prayer request mo? Ganun lang kasimple. Tapos pag tinanong ka na, isa ka mo sagutin. Kaya kailangan nag-aaral din tayo para masagot natin kung may magtanong man sa atin. Sabi nga po talagang nais ng Panginoon na sabi ko, sa Romans 3:23, we are justified. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, hindi po sa mga ginagawa natin, hindi sa mga ibinibigay natin. Sabi nga po, ang tithe, binabalik lang natin sa Lord yan, wala pa tayong binibigay. Doon sa offering tayo nagbibigay. At yun yung tanim natin, yun yung seed natin. Kaya nga, laki ng tithes ko. Binalik ko lang yan sa Lord yan. Actually, pati yung natin ng 90% sa Lord yan. Paano natin ginagamit? Lord, pera mo to. Sabi nila, Lord, pera mo to. Paano mo gusto gamitin ko? Siyempre, unang-una po yung honor sa Lord. Tapos, kung paano natin i-budget. Diba, minsan, sino rito yung magaling mag-budget? Sino po yung magaling mag-budget?
mag-budget. Pero nakikita ko pagka hindi ka magkukulang, lagi ka may pambayad on time sa mga obligasyon. At sabi nga po so mga kabataan, matutunan nyo paano kayo mag-budget sa ibinibigay na baon sa inyo. Okay? Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad yan ibinigay, sila ay tinuring na matuwid. Kaya po tayo naging matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. So ganun din po, pinalaya tayo ng Panginoong Jesus. Ano po yung gumagapos pa sa atin? Dapat hindi na tayo ginagapos yung nakaraan natin. Tapos na yun eh. Tinatawad na eh. Nilinis na tayo ng Lord. Huwag mo nang balikan yun. Magsimula ka na ulit doon sa bagong lakad na pinapalakad sa iyo ng Panginoon. Magsimula ka nang hanapin. Sabi nga seek the Lord. Yung will niya sa buhay mo. At pag nalaman mo, kasi baka naman sinasabi na ng Lord, ayaw mo pang sundin eh. Anak, tinawag kita para ikaw ang mag-share dyan sa lugar mo. Ayaw mo pang sumunod. Yan. Yan. Isang biyaya ng Panginoon na makita natin. May sinasabi ang Panginoon sa iyo, paano ka na sumusunod. Okay? So, pangatlo, na kung paano ikaw ay pinawag ng Panginoon na dating makasalanan, ngayon ay tinubos na ng Lord. Pangatlo, I am a believer awaiting God's promises to fulfill in my lifetime or in the next generation to come. May mga pangako po ang Panginoon sa ating buhay. Sabi ko nga ako inaangkin kung magaling na ako. Yung katawan ko lang yung may sakit. Pwede bang hindi ako magturok? Pwede naman. Abot lang ng 400 plus yung blood sugar ko. Kasi may mga time mo na nalilimutan kong galing yung insulin ko dahil akala ko makaka-uwi ako na maaga. Alam mo naman, pagka nagbiyahe ka, hindi mo masasabi yung oras at yung mga lakad ng paa mo. Yung mga, pagka may mga nilalakad doon kasi ako, hindi ko naman hawak yung oras doon sa mga nilalakad ko. So, makita po natin dito sa Romans 4:21, God is able to do whatever He promises. Ano na po yung mga pangako ng Panginoon na inangkin nyo? At ano na yung mga inangkin nyo na alam yung pangako ng Panginoon na hindi pa nangyayari? So, kung paano kung sinabi, God keeps His promises, God promised Noah that if he would obey and trust Him, God would keep Noah and his family safe in the boat. Hindi sinabing hindi magkakaroon ng baha. Okay? God did not say He would take Noah out of the flood, but He did promise to bring Noah safely through it. Kaya may mga pagkakataon pinapadaan tayo ng Panginoon sa baha ng buhay. Pero alam natin, kasama natin ang Panginoon. So kung saan man tayo dalhin ng Lord o nung baha ng buhay, basta kasama mo ang Panginoon, payapa ka. At times, we feel as though we are drowning in a flood of troubles, financial problems, weigh us down. Personal relationships are battered by powerful, frightening waves. Problems seems to pour in faster than we can ball them out. During these times, remember God's word to us. He promises that if we obey and trust Him, He won't let us down. Gaano po tayo na pinanghahawakan yung mga pangako sa atin ng Panginoon? Or mas nakikita natin sa ating natural na paningin, yung mga pangyayari. May tendency po, kahit Kristiyano na tayo na nakakilala sa Panginoon, lalo na pag yung parang emergency or madalian ang kinakailangan, pumayapa lang po kayo at manalangin at magtanong sa Lord, Lord, anong dapat kong gawin? Huwag yung sariling natin, yes, meron tayong common sense,
Yes, meron tayong kayang gawin, pero yun ba yung pinapagawa ng Panginoon? Nung kailangan natin ng pambili ng lupa, actually, hindi wala sa isip ko yun. Pero kung paano nag-provide ang Panginoon, at nung kailangan na magbayad, meron tayong magbabayad ako tayo ngayon, monthly. 17,000 monthly yun for 5 years na kailangan natin bayaran sa bangko. So, kung paano kung nag-provide ang Panginoon, alam natin na mag-provide patuloy ang Lord ngayon. Hindi niya tayo pagkukulangin kasi hindi naman tayong makbang ng sarili na gusto lang natin. Okay? So, naniniwala po ba kayo doon? Sabi po sa Hebrews 6:17 to 18. Pakibasa niyo po sa English. God wouldn't change His plan. He wanted to make this perfectly clear to those who would receive His promise. So He took an oath. God did this so that we would be encouraged. God cannot lie when He takes an oath or makes a promise. These two things can never be changed. Those of us who have taken refuge in Him hold on to the confidence we have been given. Okay, sabi nga po dito, kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ipanatag sa loob ng umaasa sa mga pangako niya. Yung tungkol sa dalawang ito na hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos, yun kung dalawang bagay na ito ay yung kanyang pangako at kanyang sumpa. Isinusumpa ko sa iyo. Hindi yung isinusumpa kita. Okay, huwag po tayong dumating sa ganon. Pero makita po natin na hindi po nagbabago ang Lord. Kung ano yung pinangako niya sa atin, kahit hindi pa nangyayari, ang kininlan natin. Sabi ko nga ako habang ako'y nalalapit na sa pagkasinyo, makikita mo naman lahat ng naipundar natin dito sa lupa, iiwanan din natin. Paano natin ipinrepair yung mga anak natin? Sa mga maiiwan natin. Mapapamahalaan niya ba yan na maayos? Mapapalago niya ba yan? O wawaldasin niya? Kasi temporary life lang dito tayo lahat. Ang permanent po, yung kapiling natin ng Panginoon. Mas tinitignan pa natin yun kaysa dun sa tinitignan natin yung buhay natin. Kahit marami na naipundar. Pero yung naipundar mo para sa eternal life, gaano na. Okay? So sabi po dito, men forget but God remembers. At hindi po pwedeng i-delay ng Panginoon. Sabi ko nga po, yung delay ng pagtupad ng Panginoon sa kanyang mga promises, tinitignan din niya eh. Kaya mo na bang tumanggap ng 1 milyon gamo? Kaya. Patataguan ka na. Diba? Diba ganun klase po eh. Kaya hindi pa binibigay ng Panginoon, hindi tignan, kaya na ba natin? Sa kung natanong ko sa mga elders nun, kung may mga bago pang dadali ng Panginoon dito, kaya na natin. Kung may mga strategy na po na ginawa, na kailangan, sabi nga eh, kung dun pa lang sa inyo, ay na-disciple nyo na o na-share nyo na, para hindi nakukulture siya pagdating dito, na nagkakantahan, nagtataas ng kamay. Isang nakita ko po nung total wala naman kayo doon kasi sila Brother Jambo lang pala nung time po na sa wake ni Nanay Camila Pascua, yung nanay ni Richard, sabi ko, Lord, yung isang bagay na makita natin doon na yung ginagawa natin kasi nung pagkatapos ng service kami lang din na nagsama hindi kami nakasalamuha doon sa mga nasyaran. At saka yung sabi ko nga, paano ba ginagawa yung service o yung mga ganong klaseng pagka hindi naman yung audience natin hindi naman nakakakilala o hindi alam yung ating pananampalataya. So may mga adjustment po ang nakita doon na kailangan gawin. Kaya po sa biyaya ng Panginoon, pinapakita, hindi ko naman sinabi marami mo, mamatay na kaya pagandaan yung mga
klase ng sasagawa ng mga funeral service. Pero kasi minsan nahihirapan tayo dun sa religious type na feeling natin nasa loob pa rin tayo ng church. So kasama po sa transformation na kailangan natin gawin yun. Paano natin sila maaabot nang hindi nila iisipin na, mga born again yan, dapat ganito yan. So paano yung way ng pag-abot sa mga unchurch, hindi po unbeliever. Huwag tayo mag-turn ng unbeliever kasi may mga pinaniniwalaan ng mga yun. Pero yung unchurch ay alam natin na kasi unchurch ng Panginoon, alam niyo ba kayo unchurch ng Lord? Hindi tayo yung living saints. Kaya andyan po, meron pong San Padilin, San Tonico, San Tonico. Ayan, bagay sa Saint Dominic. Hindi, kasama po tayo eh. Tayo yung mga living saints. Ang kinin nyo ay santo ako. Hindi yung santo na gagawa ng rebulto. Living saints. Okay, huwag mo santol. Okay, so believer po tayo na awaiting God's promises to fulfill. Kung hindi man sa lifetime natin, asahan po natin sa mga susunod na generation. Even yung kaligtasan ng ating household. Sabi nga ni Mina si Nanay Salim, diba? Tagal-tagal pinapanalangin yung kanyang household, lumaligtas. Pero ngayon panahon nila nakikita yung iba na nagkakaroon ng kaligtasan. So, huwag niyo pong hayaan na mapunta sila sa impyerno. Alam niyo po ba yung lugar ng impyerno? Na nakadescribe sa Bible. Hindi po namamatay yung apoy at yung uod na hindi rin namamatay. Kung ano yung nararamdaman ng kaluluwa niyo, dyan po susuot yun. At habang buhay kayo, pangalawang kamatayan po, doon sa impyerno, na hindi kayo mamamatay. Pangalawang kamatayan, pero hindi mamamatay. So yun po. Kaya mas gusto po natin na salangin tayong lahat na yun na po yung ating sambahayan. So sabi po dito, an active faith and give thanks for a promise, though it is not yet as yet performed, knowing that God's bands are as good as ready money. Sabi po yan ni Matthew Henry. At sabi naman po ni Billy Graham, from one end of the Bible to the other, God assures us that He will never go back on His promises. So nakita po natin yan dun sa Hebrews 6 na hindi po magbaback up kung ano yung pinangako ng Panginoon. Yung lang pong katuparan nun, tinitignan niya, kaya na ba natin? Kaya na ba natin tanggapin? Ano yung mga ipinangako niya? Kaya na ba natin pamahalaan yung mga kaya niyang ibigay nang higit pa sa ating inaasahan? Kasi minsan nililimitahan natin ng Panginoon sa limitasyon natin. Kaya natanong ko sa inyo, kaya nyo na ba tumanggap ng 1 milyon? Meron na ba kayong baul na paglalagyan? Meron na ba kayong kaisipan? Baul talaga. Okay, yung safety... Gcash. Kaya ba 1 milyon sa Gcash? Pwede. Pwede? Basta nakalit sa bank. Pero hanggang 500 na usually. Yan, at isa, di ba? 500 na lang public sale. Sabi nga po sa Gcash, pag nakita niya marami kang siya na rin na magkukusang mag-suggest sa iyo kung ilan yung magiging limit mo. Kasi di ba limit natin hanggang 8,000 lang. Tapos babawasan ka pag napasold ka ng cash in. So meron mo akong alam na, sabi ko, paano niyo nagawa yung 100,000? Mismo Gcash na nagsabi na taasan na yung limit na tinatanggap. So, dahil nakikita ko sa transaction. Pero ingat din tayo. Dahil hindi natin alam yung mga sistema ng mundo, mga scammer, saka yung spam. Okay. So, pang-apat, who am I? I am an overcomer. Yan. And breakthrough believer. Kasama mo yan. 1 John 5:4, whoever has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. So, napapagtanggol
napagtagumpayan. Hindi lagi nagtatagumpay, pero napagtatagumpayan. Kasi nga, under process tayo, work in progress tayo. Kaya hindi pwedeng hindi ka dadaan sa mga pagsubok, problema, pagpapala. Dahil sinusubok ng Panginoon na andyan yung testing eh. Even ako, sabi ko nga, pagiging balo, isa lang ako sa bahay. Pwede kong gawin kahit anong gusto kong gawin. Nga lang, hindi ako maganda umaga sa mga patulog. Ang dami mga kailangan i-repair. Kung tawag lang ako. Tawag lang. Hindi ko pa pinapagawa. Okay? Pero makita po natin na bakit yung mga, ano yung personal, i-assess mo yung buhay mo, evaluate mo, ano yung dapat mong ma-overcome. Katakawan sa pagkain. Ako, kailangan kong ma-overcome yung hindi ko pagkain. Nalilimutan ko talagang kumain. May pagkain naman sa bahay. Kaya lang, pag solo ka lang, tamad ka magluto, bibili ka, nasusobrahan ako. Alam niyo ba, pag bumili ako ng isang, yung order lang ng ulam, parang, hanggang ngayon, yung binili kong talong, kasi ginawang 3, dalawa lang yung in-order ko. Hanggang ngayon, nandun pa ako yung isa sa rin. Sabi ko, alam nga naman ortag talong. Ano yun lang ako? Yan. So, yung mga ganong klase ba, na, kasi hindi talaga ako malakas kumain. Unang-una, kailangan kong consider yung aking glucose para hindi rin ako magastos sa gamot. Yan. At yung pan-testing, magastos ko kasi yung maintenance ng diabetes. So, isang bagay na makita po natin, ano yung kailangan, i-evaluate mo, ano yung kailangan mong ma-overcome? Kulang sa tulog, sobra sa tulog, sobrang mag-aral, puno, pero naglalaro lang pala. Mga ganong klase. Accountable ka sa Panginoon, hindi lang sa magulang mo. Wala namang problemang maglaro. Kaya lang, kung na-compromise na yung kalusugan mo, yung mga nanay naman at tatay na mahilig mag-browse, Shopee, Lazada. Ako mahilig mag-browse pero wala akong maklik na puro add to cart lang. Pero yung buy, hindi ako nag-click. What? Hindi ako nag-click ng buy now. Kasi baka mamaya hindi pa kasya sa akin. Check out later. Diba? Meron pa akong passion consultant sa locomotive. Okay? So, napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang isang kalibutan. So, ang nakakapagtagumpay lang po, yung mga anak ng Diyos. Yung anak na sa libutan, part na sila nun eh. Kaya hindi nila napagtatagumpayan. Yes, may mga pagkakataon, napagtatagumpayan nila dahil may willpower sila. Diba? May choice sila na mapagtagumpayan yun. After na magkaroon na ng TB, after na magkaroon ng sakit, after na malugi, saka palang pag-aaralan kung paano hindi malugi. Yung mga investment ba? Lalo na yung mga investment scam na get rich quick. Yung mga ganong klase. Dahil mismo mga pastor ko nakapag-share sa amin na mismo sila retirement fee, biro yun. Nailagay sa isang scam. Yung buong taon na buong taon. Okay. So, magtanong-tanong ko kayo kung saan yung gusto ilagay yung inyong pera. Pero, simple na ang Panginoon ay nag-glorify sa inyong pera. So, okay. Sabi po dito, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Proverbs 18:10. Feeling niyo palagi kayong safe. Yan. Si Nanay Glo kanina sinishare yung sa anak niya sa Valenzuela na nagkaroon ng sunog. Malapit dun sa bahay ng anak niya. Si Obel. Pero makita po natin na sabi nga niya, yung ibang mga kapitbahay na nakawan, si Obel na hindi pa na-ipadlock yung pinto ng kanilang bahay, walang nawala. Okay? So, at least yung binanay siya nagpe-pray, naandun po. Kung alam po natin na ang Panginoon ay yung strong tower natin, habang naglalakad ako dyan kanina,
yung ginagawang bahay dyan sa may Bukana, nakalagay doon ay 3-story building na meron pang, nalimutan ko, nakalagay doon. Pero sabi ko, taas naman ito, 3-story. Residential lang, ha. Okay, so makita po natin, ang Panginoon, yung pangalan pa lang ng Panginoong Jesus, strong tower na natin. Kasi nga po, sabi nga, di ba, the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Darating po yung time na yun. Hindi pwedeng hindi dumating. Nakalagay na yun. Kaya lang, habang nandito tayo, siguro doon natin, ma-share natin yung pangalan ng Panginoon at yung kanyang kayang gawin. Yung pong ng 1 John 5:4, I need to align my moral values to God. God is the only source of victory over every toxic reality in my life. Minsan po nalulungkot ako doon sa mga sinasabing karapatan nila bilang LGBT. Yan, kung ano man yun. Sabi ko, isang bagay lang ang sinasabi nila eh. Mali ang Diyos na lumikha sa kanila. Mali ang pagkalikha sa kanila. So, ganun po dinadaya ng sanlibutan ang kaisipan ng mga tao. At alam natin, itong mga huling panahon, bago dumating ang Panginoong Jesus, yung spirit ng deception, talamak, even sa loob ng church. Kaya po, kailangan mag-ingat tayo na talagang ating pinapakinggan, yung ating tinatanggap. At maging anong po tayo na patuloy na ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa atin. Ngayon, sino po ba tayo? Who are we? So, yung vision po ng church, pakibasa po. Nasaan? Yan. We are a strength-building community of believers serving God and the people in a sphere of influence. Okay. So, makita po natin, strong. Kaya po, huwag niyo sasabihin, mahina ako. Strong ako. Kahit feeling mo, hindi ka strong. Okay? Pero lagi mo i-confess, I am strong in the Lord. At makita po natin yung logo natin na yung pong corona ay sa Revelation 19:16, King of Kings and Lord of Lords. At yung pong nakita po natin yung pong Psalms 119, dun po sa lamp, 104 to 106. I gain understanding from your precepts, therefore I hate every false way. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So makita po natin na sabi nga, we are a strong faith building, lover of the word, of God's word. Gaano po natin minamahal ang salita ng Panginoon? Ako personal, sabi nung napapansin ko na medyo yung aking memorya, yung pagme-memorya, kaya pa na yan sulat ko. Hindi na ganun kabilis, hindi na ganun ka-sharp ang aking memorya. Kahit tanongin niyo po sila, minsan may mga lugar akong napuntahan na hindi ko na matandahan. Yun ay dahil sa yung kahahay ko raw, sabi ng doktor. Pero lagi ko pong ikinoconfess, the memory of the righteous is blessed. So, then at the same time, naglalaro ako nung para pampakalas sa memorya, yung mga spelling, yun, bago ako matulog. So, ginagawa ko po na at isang panalangin ko, Lord, kung dumating man yung time na lalong humina yung memorya ko habang tumatanda, huwag kong malimutan ng iyong salita. Kasi yun yung natural na nangyayari. Pero si Nanay Lo, very sharp pa rin ang memorya niya. Okay, so tapos sabi sa Matthew 4:4, faith comes by hearing and hearing the word of God. At sa James 2:16, faith without works is dead. Kaya po yung pananampalataya natin, hindi pwedeng wala tayong ginagawa. May gagawin at may gagawin tayo dun sa pananampalatayang meron tayo. So, show your faith through your works. We should be built in the Spirit first before building others. And serving God means prioritizing Him and His Word.
Gaano po napag-gising para natin sa umaga. Lord, salamat na imulat mo yung mata ko kahit may muka. Diba? Nadumuka ko yung bibig ko, meron akong boses para makapagsalita. Be thankful. Hindi yung pag-gising, nagmamadala yung cellphone ko. Yung ano, buksan agad. Kasi bumoto pa ako, hindi ko yung ano. Diba? Sabi po dito sa Mark 12:30-31, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. So mula sa heart, soul, mind, at strength, dapat po nagmamahal sa Panginoon. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So yung 10 commandments po ay sinamaray sa dalawang commandment na mahalin mo ang Panginoon ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong pag-iisip, at ng iyong buong lakas. Kaya kailangan ingatan mo natin yung katawan natin. Ipinipresent natin yan bilang templo ng banal na Espiritu. Kaya huwag niyo sasabihin na pag sobra-sobra kayo kumain. Yung kumain lang kayo ng sapat, mabusog lang. Mabusog. Maging sapat lang na mawala yung gutom nyo. Huwag yung busog na busog. Diba? Kaya nga nagkakaroon ng mga sobrang kape. Ano lang po may kape? Ayan. Nakakalimang kape ko kasi nung sa maghapon. 3-in-1 pa. Dati po ba? Kaya yung chan mo niyan, ayan. Kaya sinasabi na namin sa inyo, masama yung 3-in-1. Yung brewed coffee, brewed. Basta Brewed. Walang halo. Puro. Pwede yun, no? depende. Walang lasa yun. Walang cream. Kaya nalagay ko ng stevia, green stevia. So, makita po natin, nasabi nga magkaroon tayo ng focus evangelism sa ating vision. So, sharing the gospel for a specific or target type of people. Kaya po lagi tayong merong kung youth, kung senior, mga nanay, kasi mas nakaka-identify po ang bawat isa sa kanila. So, sabi po yung youth, adult, young pro, tapos yung mga bata, yan. Siguro magkakaroon ng ulit tayo ng ministry para sa mga bata. Tama ba? Diyan ba si Tita Sharon? Okay. Yun pong makita natin, nasabi nga focus messages, strategies, at maging materials. Hindi pwedeng gawin ni Zoe or ibigay ni Zoe sa kanyang mga kaklase doon sa enemy, yung ginagamit ni Ate Nina sa mga nanay. Hindi pwede rin ibigay ni Love sa mga lalaking youth, yung ginagamit ni Kuya Jambo sa mga tatay o ni Kuya Ayon. Mga tatay na kasi sila mas nakaka-identify. Mga young pro, yung mga young pro dito, bukod kay Dilin at kay Nico, kay Rachel at Alex, kay Ate Jen, si Jen at Jen. Dami mga yan. So yung pong birds of the same feather flocks together. Kasama po yun sa strategy. Kaya nga pagka, sabi ko, tatlo pa lang naman kami biyuda dito. Si Nanay Lorna, ako, tsaka si Nanay Lily. Tama? Diba? Pero hindi ko kami magkasundo kasi mas magkasundo sila dahil edad sila ng mas magkalapit yung edad nila sa pagiging biyuda. Sakto. Pagiging biyuda. So yung pagiging intentional discipleship. Yung discipleship na may tinatarget tayo. Hindi lang dinala kasi dati, dadalhin mo lang sa church, tapos wala na, hindi mo na ipa-follow up.
Kaya po nandun tayo sa one-to-one, na ano po yung ginagawa natin doon, na talagang patuloy natin silang inilalapit kay Jesus. At kung paano po yung logo natin, ay nandun po yung Hebrews 12:2, na sabi nga, pagmasdan natin si Jesus, na siyang nagtatag at nagpasakda ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Yun po ang pwesto ngayon ni Jesus, nasa kanang trono ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Hindi po siya yung nakapako sa krus sa mga simbahan. Kaya kung makita natin, sabi nga, dahil doon sa kagalakan na ibinigay ni Kristo, nakita natin na tiniis niya yung pagkuha sa ating mga kasalanan. Kaya bawat nakakilala po sa Panginoon, yung identity natin, hindi na tayo dapat nagpapatuloy. Yes, nagkakamali tayo. Yes, nagkakasala tayo. Pero the moment na ma-identify na natin na nagkasala tayo, ihingi na natin ng tawad, then meron tayong hakbang na kailangang gawin para hindi na magawa yung pagkakasalang yun at para mabago natin ng ayon sa salita ng Diyos yung mga pagkakamali natin. At sa makita po natin sa slide 21, yun pong ating mission. So natapos po natin yung vision natin na tayo ay strong na church. Hindi po tayo weak na church, kahit iilan lang po tayo. Okay? So, ang mission po natin, who are we? To express passion for God and compassion for people by conducting focused evangelism and intentional discipleship that will build the members' character and sense of purpose and mobilize them to serve Christ in their sphere of influence. So, sabi po sa Jeremiah 29:13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan, kung buong puso ninyo akong hahanapin. Hinahanap na po ba natin ng Panginoon? Sino yung pinapaabot niya sa atin? Sino yung i-disciple natin? Hindi pwedeng wala eh. At kung paano po, overview lang po ng one-to-one, bakit natin ginagawa ito? Alam nyo, nung pang March pa pala ito na parang naano na natin sa naibahagi ko na kung patungkol sa vision and mission, wala pa yung one-to-one noon. Pero makita po natin, sabi nga Mark 1:17. So sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Okay, sabi nga dyan sa katabi mo, fisherman ka. Okay? So, pero, magiging fisherman ka nga, pag sumunod ka at nagpapatuloy na sumusunod kay Kristo. Saka ka palang gagawing mangingisda. Kaya nga po pinapadaan bawat isa sa atin sa discipleship. At ano po yung makikita natin dito, yung simula, dun sa one-to-one. Simulang pagtiwala kay Jesus lamang para sa iyong kaligtasan at hindi sa iyong sarili at mabubuting gawa. Ephesians 2:8-9, by grace we are saved. Pangalawa, iwaksi ang lahat ng sinasabi sa Biblia na kasalanan. Pag sinabi po ng Lord na kasalanan, pagsisinungaling, pagnanakaw, kasalanan po yun. Huwag na natin gagawin. May mga term po sa church na may mga holy thief. Banal na magnanakaw. Sino po yung mga yun? Yung mga nagnanakaw po sa Lord ng tithes. Personal, ang ninanakaw nyo sa Lord, yung pleasure na i-bless niya kayo dahil pinagtiwalaan nyo siya. Yun ang ninanakaw nyo. Hindi yung tithes, pera lang yan. Kaya lang, sa tinitignan natin, nagkukulang ang Panginoon sa ating pangangailangan. At minsan,
Halimbawa, pwede kong, kay Dili na lang akong utang, tsaka kay Nico. Mautangin naman ako nito. Although nakautang na ako dito. Pero binayaran ko. Kasi pag utang. Pero may pagkakataon ko na sabi ko, Lord, yung pampagawa ng bahay namin, pampa-extend. Napagkakatiwalaan ba kita? O umaasa ako dun sa pwede kong matanggap, pampagawa, o pwede kong utangin sa pag-ibig at sa SSS. Natanong na po ba natin yung gano'n? Minsan, nawawala sa ating kaisipan yung paano mag-provide ang Panginoon. Mga estudyante, baon nyo sa araw-araw, kaya i-provide ng magulang nyo? Kaya i-provide ng mga kasama nyo sa bahay? Doon na lang kayo umasa? Pero personal, nanalangin ba kayo? Panginoon, salamat po na araw-araw yung baon ko, ipoprovide mo. Yung way ng pag-provide ng Panginoon, doon nagkakaiba. At kung makikita niya, na yung tinatanggap mo, kaya mo pa siyang i-honor doon sa tinatanggap mo. Kahit na parang kapos. Parang lang. Pero kapos ba talaga? Hindi ka ba nakakabili ng biskuit? O tinapay? Huwag mo nang samahan ng soft drinks. Makakasama ka sa kalusugan mo yun. Marunong ka naman magbaon ng tubig. At kung kulang yung tubig na baon mo, meron kang extra. Para hindi ka na bibili at hindi ka na magdadagdag ng pampadumi sa kapaligiran. Naging eco-friendly po tayo. Huwag yung bili, tapon. Kung saan lang maitapon. Tapos pag nagkabaha, sisisihin ng gobyerno, mga baradong kanal. Sino ba nagbarado sa kanal? Masurang itinapon ng hindi tama. Kahit po kasi sa subdivision, mayroong ganun. Yung aking dinadaan ng shortcut, mga ko sumbong sa akin. Pagkatapon ng basura, hindi na ayos. At salamat po, kung nagtatapon kayo ng basura na isinisegregate nyo na para hindi mahirapan yung basurero. Gawin nyo naman kung yung kanilang sabihin na natin trabaho, laki ng tulong sa atin na hindi tayo mamaho sa bahay. Kung kanilang kinukuha ng tama. Isa kasi may basurero doon sa akin. Kukunin yung basura. Mag-iiwan ng doon sa kalsada. Pinapatapat sa akin. Hindi wawalisin ko. Sa talangin ko yung kapatbahay ko. Basura mo ba to? Babalik ko sa basurahan mo. Kasi basura niya kasi yung sa akin naka-plastic. Yung basurahan niya, basta niya itatapon yung basura, tapos itataktak na lang yung basurero dun sa minsan hindi kinukuha. Hindi alam ko, pagka may natapong ganun, hindi akin yun. Sige, ilagay nyo na lang po yan. Kung masabi, pwede ba yun? Kung plastic, at nangyayari. So, mga ganun plastic po ba? Kahit yung pinakamababang opisyo ko, or yung ginagawa ng tao, gawin natin makabuluhan at irespeto natin. Kahit mga basurero lang yan, ang laki mo ng tulong na maibibigay sa atin. So, iwaksi ang lahat ng sinasabi ng Biblia na kasalanan, makibahagi sa lingguhang pagsamba. Kaya po yung sabi sa Hebrews 10:25, huwag pabayaan ang pagtitipon po natin ng lingguhan. Then, ugaliin ang pagdalo sa isang maliit na grupo na linggo-linggong nagtitipon para sa pag-aaral ng Biblia at pagdidisikulo. At laging maging handang ibahagi sa iba ang nagawa ng Kristo para sa iyo at araw-araw na pagbabasa ng Biblia at sundin ang mga nakasulat dito. Kung matatakot po tayo mag-share sa iba kung tayo mismo hindi nag-aaral. Hindi mo kailangan may pinag-aralan ka. Marunong ka lang magbasa, magsulat kahit hindi ka nakatapos. Tignan mo yung abilidad na ibibigay sa iyo ng Panginoon kung nagbabasa ka ng kanyang salita at sinusunod mo yung kanyang mga utos. At yung pong small group natin, hindi po limitado sa atin lang. Sabi ko nga tama na yung small group nyo na kayo lang.
kumuha kayo ng iba, kahit pa isa-isa lang yan na idagdag. Hanggang dumating yung time na yung nag-sponsor, siya na mismo yung mag-aakay dun sa mga dumadalo doon. So yung, kung nakita nyo po, ba, online ba yun? Yung multiplication, hindi yung 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 5, hindi 1 multiplied by 1, 2, 2 multiplied by 2. Hindi niyo tanda? Multiplication, hindi po addition. Hindi dahil gusto natin magparami, kundi gusto natin na mailapit yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya even sa inyong school, even sa inyong workplace, even sa social media or internet, pwede kayo magkaroon ng small group. Tama, mali? Ang tanong, maglalaan ba kayo ng time para magkaroon ng small group? Kahit nasa ibang bansa yung mga yan. Panalangin nyo. Kung nandun yung desire nyo na may maabot, simulan nyo na, meron ba ako pwedeng ipag-pray para sa iyo? As simple as that. So, dito po makita natin, Jehovah Nissi, the Lord our banner. So, when you are weary, God is your victory, Jehovah Nissi. Reign in victory. So, the name means the Lord is our banner, mighty warrior, and victory. At makita po natin na sabi nga Moses wanted to remind God's people that our allegiance is ultimately to the Lord. Kaya po, dun po nanggaling ang Jehovah Nissi, yung children's ministry, at si Sister Sharon po ang nagbigay ng pangalan na yun. At muli ay babalik. Ito na ba yung mga maliliit dyan? Okay? So, hindi ko natin pinababayaan kasi ito pong dalawang ito magpapatuloy. At yung Joshua generation po, sabi nga, ito yung finishing generation. Priority is to connect to God and to your pastor and to what God is doing in his or her life strongly and accurately. So your first ministry is to help your pastor become strong. Joshua generation should have a humble heart, a sense of purpose, and a sense of direction, individually and as a group or team. So wala na po dito yung solo-solo. Wala pong lone ranger dito. Mas marami kayong magagawa kung magkakasama kayo at nagkakaisa. Kaya next week, bahala kayo. Ay, titignan namin ang inyong ano. Pero andyan po yung guidance ng mga hindi si Ate Jeng, Pastor Erwin, saka sila Ate Mina, mga pagkasasayos. So once your character and sense of purpose is established, you can demobilize, release to serve Christ in your sphere of influence. Huwag kayong matakot sa kakulangan nyo kung kulang-kulang man kayo. Ang Lord ang magpupuno, hindi yung kulang-kulang na ano yung na ano yung tinitiga, ay hindi ko kaya, nahihiya ako. Takpan mo yung mukha mo. Nahihiya ako. Bawal ako yung nahihiya. Ang papayag mo naman si Jesus, hindi ikaw. Kaya lang yung buhay mo, maging mabuting halimbawa, modelo na kanilang makikita kung paano mamuhay si Kristo sa iyo. So, faith and word of God is inseparable. Yung pong mga nag-commit na mag-read at mag-post ng kanila pong daily Bible reading, hindi nyo ba inaasahan na yung word na inyo pong binabasa, kayang gumawa ng Panginoon sa inyo? Bakit po kayo pinagbasa? At bakit kayo nagbasa? Pwede naman hindi kayo nagbasa. So, bakit kayo nagbabasa? Anong purpose nyo? Wala lang para magkaroon lang kayo ng karunungan? O, pag may nagtanong sa inyo, alam nyo kung paano sasagutin. Sabi ko nga si Ate Dorothy sa kanilang trabaho pag may mga namatayan, may mga may sakit, o siya yung tinatawag para mag-pray. Hindi naman yung winawantuan niya. Kaya kayong gamitin ng Panginoon. Huwag yung lilimitahan ng Panginoon sa kanya yung gawin sa buhay niya.
Nakakasama ba natin siya dito, linggo-linggo? Hindi. Pag Lunes, nagwa-one-to-one siya kay Zoe. Lunes ba yun? Nagsimula pa lang naman sila. Isa lang sila. Isa lang si Zoe. So, kaya. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Okay? Sabi po yung passion for God means prioritizing God, loving God. Kahit nakakapagod, you're still happy serving God and will cause to release God's grace in your life. Tapos pangatlo, saan ka pupunta? Where will you be in, or in what state will you be in? You will be 3 to 5 years from now. Paano nyo po tinitignan yung sarili nyo? Ano na kayo 3 to 5 years from now? Do you have plans of updating your walk with the Lord, your education, or your business? So, what are your life and health plans? How about your marriage or your travel plan? Hindi yung magdi-divorce ha. Mga travel plan, mga mag-asawa, yan enjoy yung mga medyo patapa-tapa. At kaya nilang iwan yung mga anak nila. Sino rito yung hindi kaya pang mag-iwan ng anak? 32 years old na. Naiiwan ko ng yun. Okay? Iiwan ko yun pagpunta ko ng Singapore. Tayo niyang umalis sa bahay namin. Kaya na raw yung mag-isa. So, mas ampante siya doon. Sabi, sige. Okay? Pakiusapan ko lang si Ate Jeng ng isang 14 days na pagkain. May ganun. Bispit lang mo yung katapat mo. Okay? So, pinag-iisipan niyo na po ba yan? Sabi ko nga, yung pagtanda, pinag-iisipan niyo habang bata ka pa. Saan ka pupunta? Ano magiging buhay mo pagtanda mo? So, sabi po sa Proverbs 19:21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Walang problema magplano, pero kung magpaplano ka na rin lang, yung ayon sa kalooban ng Panginoon, yung naka-align sa kanyang purpose, naka-align sa kanyang salita, naka-align sa gusto niyang mangyari sa buhay mo. At sana may prayer tayong ganito. Katulad ng panalangin ni Jesus dun sa lugar ng Gethsemane. Yet not my will but yours be done. So sa lahat po ba ng plano natin, is God's plan, will, and the advancement of His kingdom in the center of it all. So, isa pong malaking tanong, where will the JFBC Church be 10 to 20 years from now? Will it still exist? Salamat po sa isang nagsabi na will it still exist. Kaya po nag-train tayo ng mga kabataan na susunod ng mga magiging leader na magpapatuloy kung ano yung sinimulan ng Panginoon sa amin dahil pinagpapatuloy lang namin ano yung sinimulan ng Lord sa mga nakaraang naging leader, pinagpapatuloy namin, so magpapatuloy ako sa kanila at mas bata sila. So what we believe and what we declare, every member a minister. Narinig na po natin sa iba. Every minister a leader. Every leader a disciple, and every disciple a disciple maker. Kasi you will reproduce kung ano ka eh. Kaya kung hindi ka magiging disciple, i-reproduce mo, hindi magiging disciple. Disciple ni Jesus, hindi disciple ni Susan, o disciple ni Mina. Pero may gagamitin tao ang Panginoon sa inyo. Kanino kayo kampante? Kanino kayo at ease na mag-open? So yung grace po na nandun sa taong yun, yun yung pinukuha nyo. At sabi po dito sa James 2:17-18, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do.
Nakita po natin, nasabi po sa yung pong burden na binigay kay Pablo, the burden and ability to preach the gospel were both given to Paul by God. He is not preaching as a volunteer, but under orders as a willing and engaged bond servant. As such, Paul states he has no reward for merely doing what he must do. So yung pong pag-share ng gospel, hindi po magkakaroon tayo ng reward dahil ginagawa natin ito. Ginagawa natin ito dahil may gumawa din sa atin ito. At patuloy lang po natin ibinabahagi sa iba. Instead, he views himself as a steward, katiwala, entrusted with a task. Bawat isa po sa atin katiwala ng Panginoon. Tanong, gaano kayo pinagtitiwalaan ng Lord? At katiwa-tiwala ba kayo? O ginagawa nyo lang yung gusto nyo at hindi yung gusto ng Panginoon sa buhay nyo? He is honored to be entrusted with this task of carrying the message of the gospel to so many people, but he recognizes that he is simply following orders. He is glad to play his part as he must, but all the content of what he says and all the outcomes belong to the Lord. Lahat po ng sineshare natin, mag-respond man sila o hindi, ang resulta po nun, ang Lord ang bahala. Pero gawin natin yung part natin, paalalahanan sila, kamustahin sila, ipanalangin sila, kung may burden sila, i-share sa inyo, at patuloy na makibahagi kayo sa panalangin, kung may maitutulong, kung may time. Hindi po laging pera yung tulong na kinakailangan nyo. Kung may abilidad yung tao na nakikita ka, tulungan mo siyang gamitin yon para hindi na siya aasa sa iyo. Or yung mga kailangan niya ay iaasa sa iyo. Kasi minsan hindi natin nakikita yung abilidad natin. Pero nakikita ng ibang tao. Paano natin ginagamit? Lahat tayo may abilidad. Walang tao po na walang abilidad. Kahit yung may mga, sabihin na natin hindi, may mga mental incapacity or person with disability, mga hindi po tama yung kaisipan, mental disorder, may mga abilidad po yan. Sabi nga ni Ate Jeng, yung mga meron pong special needs. Ayun. Mas maganda po, ano po silang magmahal. Diba? Yung may mga Down syndrome, mas sincere ang kanilang pagmamahal. Pagpapakita ng pagmamalasakit. Hindi katulad ng mga normal. Hindi naman po. Pero makikita nga natin, kaya ma-amaze po kayo. Even sa mga bagay na hindi po natin napapansin. At sabi po dito sa mga gawa, 13:46, ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos sa mga Hudyo po ito. Ngunit dahil itinakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo'y hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya sa mga hintil na lang kami pupunta. Kaya po naligtas tayo, kasama tayo dun sa mga hintil. Pero makita po natin, yung mga nagtatakwil po, hindi naman tayo yung tinatakwil, yung Diyos. Nagpapahayag tayo ng gospel, hindi nila tinatanggap. So, hinahatulan nila yung kanilang sarili na hindi sila karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kapatawaran ng kasalanan na ibinibigay ng Panginoon. Pero huwag niyo pong i-give up. Meron pong panahon ng Panginoon sa kanila kung hindi niyo i-give up. At kung nakikita sa inyong pananalita, sa inyong gawa, sa inyong mga kilos na si Jesus ay nabubuhay sa inyo. Amen po ba? Amen. At patuloy na makakapamuhay tayo, sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang,
Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Pakitignan yung katabi mo, bago na ba yan? Lumapa din. At kung paano po sinabi sa Galatians 2:20, nawa ay patuloy natin makita at masabi, ma-declare. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan, okay, hindi mo sa kaluluwa ha, sa katawan, ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin, nagandog ng kanyang sarili para sa akin. So, purihin po ang Diyos at nawa ayon pong identity natin, yung na-identify natin ang ating sarili. At kung na-identify na po natin ang ating sarili, ay maganda na po tayo para sa pagtanggap ng pag-alala ng ating pong communion. Sabi po dito sa Matthew, Matthew 26:28. This is my blood of the covenant which is poured out for many for forgiveness of sins. So, kung kayo po ay may mga kasalanan pang hindi na i-confess, i-confess nyo muna po bago kayo tumanggap para hindi po kayo kukuha ng hatol sa inyong sarili. At dito po sa John 16:33, okay? Ito po ay pag-alala natin sa huling hapunan ng ating Panginoong Jesus at pangako po niya na hindi na po siya muling magkakaroon ng last supper, kundi sa kanya po muling pagbabalik kasama na tayo. Mahaba siguro mesa, no? Okay? Kasama niya lahat sa kanyang muling pag-inom ng alak na dugo. Kasama na tayo. Tayo kung lahat ay tumayo, sabihin nyo kasi, galing po yan sabi po sa John 16:33, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Do this to remember me. So, tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami na sa paghahandog po ng buhay, simbolo ng katawan at dugo ng aming Panginoong Jesus upang tubusin kami. Pagkatubos po sa aming mga kasalanan at pagkakaloob sa amin ng buhay na walang hanggan. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy naming alalahanin ang sakripisyong ginawa mo upang kami, Panginoon, ang aming mga pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay. Ang aming buhay ay patuloy pong maihandog sa iyo, Panginoon. Lahat ng tinatawag na kasalanan ay wag na po naming gawin. At salamat po, aming Ama sa langit, na we can overcome, Panginoon, dahil ikaw, Panginoong Jesus, ay nagtagumpay na laban sa sistema, laban sa mga na prinsipyo ng mundo. At dalangin ko po bilang iyong iglesia, makita mo po ang iyong mga anak na sumusunod, tumatayo in your righteousness. At salamat po, aming Ama sa langit, sa biyaya mo, Panginoon, ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, na ipinagkaloob mo po sa bawat isang hindi lang tumanggap ng kaligtasan, kundi patuloy na sumusunod at ipinamumuhay ang iyong salita sa kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Atin pong sabay-sabay na kainin ang simbolo ng katawan ni Jesus. At inumin yung simbolo po ng kainin. Ang Diyos at bawat isa po ay nakakaupo na.
Lina at sa Amen. Dako po tayo sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Tayo po'y manalangin. So, hindi ko na po kayo encourage at alam ko na ito po ay kultura na natin na lagi nating unahin ang pagbibigay sa Panginoon dahil He is more than enough, diba, sa lahat ng ating pangangailangan kung inuuna natin siya. Amen. So let us pray. Heavenly Father, salamat Panginoon sa oras na to. Nagpapasalamat kami, Lord, dahil you continue to give us, Lord, sa lahat ng resources na kailangan namin, Lord, for everyday, Panginoon, sa aming mga gastusin. Salamat, Lord God, sa bawat nagtatrabaho, sa bawat nagnegosyo, Panginoon, at patuloy namin, Lord, na ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang aming mga tithes and offering, Panginoon. Dahil we believe, Lord, that you are more than enough, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan kung patuloy ka namin i-honor, Panginoon. Kaya salamat, Lord, patuloy na tulungan mo din kami, Lord, na mag-budget at disiplinahin namin, Lord, ang aming mga sarili, Panginoon, sa mga unwanted expenses, Panginoon. Dahil patuloy namin uunahin, Lord, ang kingdom advancement mo po, Panginoon, dahil naniniwala kami, Lord, na this is our task na binigay mo sa bawat isa, na maging kingdom supplier, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang bawat kamay na bukas na nagbibigay sa iyo, Panginoon, at patuloy, God, na papurihan ka namin, Lord, sa aming mga tithes and offering, Panginoon. Thank you so much. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sa announcement po, so meron po tayong Thanksgiving Day sa December 10. 10 ba? Hindi ako nagkakamali. Baka po sa Kenny Rogers po tayo. So, mga 400 yata po ang isa doon. So, kaya ina-encourage po namin kayo na mag-ipon po tayo no, weekly, kung kaya ng 50 pesos para for 8 weeks sa 400, sakto, para hindi po mabigat sa bulsa. Then po, pakisama nyo na rin po sa tithes and envelope para kami na po magre-record. So, 50 pesos a week. So, kung wala po tayo, sa susunod na week, 100. Yan. Amen? Pag wala pa rin, bayaran nyo na ng buong 400. Mas maganda maaga kasi magkataw tayo. So, yun po December 10 po kasi yun. So, meron po tayong 1-to-1 kung ano po yung decipher nyo. So, next week po, sa lahat po ng youth, kayo po ang bali Sino, mula MC, sa praise and worship, sa word, sa prayer. Yan. Kaya paghandaan nyo, mag-usap-usap kayo Pag isa po, libre nyo. Joke lang. Kaya doon po lang si Elder Jaco sa closing. Maraming salamat sa salita ng Lord sa ibinigay sa atin na hindi lang natin napakinggan kundi may apply natin kasi sayang naman kung marinig lang natin. Amen. Tayo po ay yung papalangin. Lord, maraming salamat Lord sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon sa iyong salita na patuloy Lord na niya-download sa amin upang mapag-aralan namin, may sa pamuhay namin. Maraming salamat sa iyong banal na espiritu na patuloy na magpapaalala at yung passion Lord na makapag-share Lord ng iyong salita, ng iyong kaligtasan. Maraming salamat Lord sa passion na yan Panginoon upang may warningan namin Panginoon na aming mga mahal sa buhay, aming mga kilala Lord sa iyong pagdating Panginoon ay maging handa kami Panginoon sa lahat ng iyong pagagawa Panginoon. Maraming salamat po. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi, sa lahat ng aming gawain, sa mga negosyo, trabaho Panginoon. Kayo po mag-Lord, mag-prosper nito Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming salamat na lang sa tayong pangalan ng Jesus. Amen.